morning guys! Today is the last day of February at supposedly magpapa-check up ako. Ay hindi, magpapa-laboratory para sa check up ko bukas. However, nang pumunta kami sa nearest laboratory sa area namin is kailangan pala mag-fasting. So, hindi ko alam. Hindi ako nasabihan ng doktor ko. So, babalik na lang kami bukas as early as 6. Pero kailangan hanggang 10 AM lang nung last kain ko. Pero kung 8, mga hanggang alas 12 yung last kain ko. So ngayon ang gagawin namin, since walang available doon na HIV test, pupunta na lang kami ng Vitalab para doon magpapa-HIV test. Tapos bukas babalik kami doon. It's very maulan. Ba't nawala yung letter V? Vitalab. Dito na nga lang. Ayun, Vitalab. Yarn. Ang swerte naman ni Buntis. So guys, tapos na ako nagpa-HIV test at first time ko to at very knowledgeable na tayo ngayon at very, nagustuhan ko lang kasi si Vitalab talagang nag-explain sila regarding HIV. Actually, kada tao is may right na mag-refuse ng HIV test but talagang ini-encourage nila magpa-test talaga, lalong-lalo na yung mga buntis. Kasi para malaman kung infected ka or not, kasi most probably mga 80% infected din yung anak mo. At least pagkalabas or pagkapanganak mo, may mga na to maintain na hindi ka makahawa. So yung HIV guys is different sa AIDS. Si HIV is, as far as I have learned, na nakukuha siya, transmittal ng dugo, sexual intercourse, tapos yung kunwari, bibili ka ng mga, yung food vendor, kunwari infected siya, tapos kunwari, yung kinain mong mangga, sugatan siya, may dugo, nakain mo, ayun, pwede yun ma-transfer sa'yo, pwede din yung sa manicure, pedicure, kapag nasugatan ka, tapos yung nail tech mo is infected, tapos ikaw din nasugatan, so, masa-transfer siya sa'yo. So, there's a lot of ways, hindi lang siya mainly sexual intercourse na maging infected ka. Kapag kasi nagka-HIV ka, hindi mo siya kaagad-agad ma-feel or what, mga it takes 10 years daw. Tapos yung mga ganyang panahon na yan is very malala na yan, in which yung HIV turns into AIDS na. Tapos wala daw yung cure. Pero according kay Bobby, meron daw cure sa ibang bansa, not lang here sa Philippines. I'm not really certain kasi si Bobby mahilig siya manood ng mga news. Tapos yun, so makukuha namin siya mamayang alas 3, papako ko kay Habi, of course, provided na bigyan ko siya ng LOA or letter of authorization. And then, ano pa nga dapat kong sabihin para makapagbigay knowledge ako sa inyo? So wala siyang gamot talaga na pampagaling, pero meron drugs na pang-maintain na hindi ka lang makahawa. Okay, para hindi ka maka-transfer sa iba or maka-infect ng iba. And also may mga masasela na question doon, like nakapag-try ka na ba na mabayaran in exchange of sex? Nakapag-try ka na bang mabayaran ng drugs? Hindi lang money ha, ng drugs in exchange of sex. Basta madaming mga masaselang tanong. Tsaka hindi siya pwedeng i-email kasi very confidential siya. So, yung result is kailangan mo talagang kunin doon mismo. Tapos, may mga tanong din pala kung galing ka ba daw overseas. So, kami kasi last year, grabe yung gala namin ni Bobby. September, October, November yung gala namin out of country. Singapore, Thailand, Malaysia, Hong Kong, at saka Macau. Pero, sinabi ko naman, hindi naman ako nag-work doon. We just travel for leisure. So, ayun, pass na siya. So, antay na lang natin yung result mamaya, guys. And it's up to me if i-share ko siya or not. Kasi, masaselan kasi ito ng mga topic, baka hindi allow ni Lolo. Alam nyo naman, basta may mga ganyan-ganyang mga, sensitive na mga contents, hindi siya pwede. So, baka yung account ko yung majiji. So, see you later. Ito na guys! Nakuha na ni Bobby yung result. Kinakabahan ako. Hindi naman ako, confident naman ako na wala akong parang in exchange sa money kapalit ng ganun. Pero baka meron, mili kasi ako kumain ng mangga. Ayan, yung mga sa vendors, di ko alam, baka check natin. Nakabahan ako. Hindi mo to chinek ha? Sabay tayo. Oh my! Negative!
Siyempre, confident tayo doon. Hindi naman tayo kakabahan kasi hindi naman tayo, alam mo na. Thank you, Lord.